Magandang araw mga idol. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magbuo ng makina ng Honda RS125. At dito ay kinakailangan natin ng mga sumusunod na tools. T-range na may number na 8, 10, 12 at 14. At ang sunod dyan ay ang ratchet, impact wrench at ang mga bala nito. Ang pinaka-common at pinakamadalas gamitin nito, number 10, 12, 14, 17 at ang special tools na ito, round. Ito ang ginagamit sa pagkalas at pagkabit ng ating outer primary at ang ating class housing. At dito ay umpisa na natin i-assemble. Una, kailangan muna natin linisin ang lahat ng mga bearing. Lagyan natin ng langis ito upang malubricate at kailangan natin initan itong right side crankcase dahil hindi natin pwedeng paluin ang crankshaft sa pagpapasok dito. Dahil kung sakaling mawala ito sa align, ay magkakaroon ng malakas na vibration ng ating manubela. At ang isa pang importante, check natin ang lahat ng daluyan ng langis. Make sure na wala silang bara. At nang sa ganun, sa uno pa lang, hindi tayo magkaproblema. At dito nga, ipatuloy ko nang iniinitan ang right side crankcase. Siguraduhin mainit na mainit ito upang mas madali natin maipasok ang ating sigunyal. At kapag naipasok na natin ating crankshaft, ay ikabit naman natin ang ating mga gearings. Ang transmission gear na ito ay kailangan sabay ipinapasok. At ang sunod naman ay ang transmission fork. At ang fork na ito ay merong marking na nakasulat ay letter R. Ibig sabihin, right side. Dahil kapag nakapwesto ang makina ng nakatayo, nasa right side ito. Ito ay nakapwesto sa pinakailalim na banda. At ang sunod naman ay itong pangalawang port, na kung saan ay meron itong marking na letter L, na ang ibig sabihin ay left side. At ito ay nilalagay sa pinakaibabaw na pwesto. At ang sunod ay itong transmission fork shaft. At huwag natin kalilimutan na lagyan ng oil para sa unang buhay ng ating makina ay hindi mag metal to metal contact at nang hindi masira ang ating mga pyesa. Dahil ang ating makina ay umaabot ng 3 to 5 seconds bago umikot ang kanyang mga langis sa unang andar nito. Kaya importante na lagyan natin ng langis ang mga bearings at ang mga moving parts nito. At ang next naman ay itong ating piston, kasabay ang ating piston ring. Mas madali kasi magkabit ng piston kapag ganito na ang pwesto niya. At dito, wag na wag po tayo magkakamali ng pagkakabit. Yung letter in or NI na nakikita nyo, ibig sabihin yan is intake. Dapat palaging nasa ibabaw yan. At dahil kung magkakamali tayo ng kabit niyan, ay maaaring ganito ang mangyari at kahinat na ng inyong cylinder block. At maging ang piston ay magasgas din, na maaaring maging sanhi ng overheating, piston knocking, at pagkakaroon ng napakaingay na tunog ng inyong makina. Ang mga bakal na And next is ikabit naman natin yung kick shaft. At ang sunod ay maglagay naman tayo ng beta gray. Make sure na ang paglalagay po natin ay sakto lang at hindi sobrang dami. Dahil maaaring bumara sa mga oil passage ang mga gasket maker na sobra-sobra. Sanhin nito ang hindi pag-circulate at pag-ikot ng langis sa ating makina. At dito nga ay kinakabit na natin yung left side crankcase. Maging maingat sa pagpapasok nito upang hindi masira ang ating mga oil seals at nang hindi mawala din sa balanse ang ating sigunyal. At ang next nito ay maglalagay naman tayo ng tornilyo. At para sa kalaman ng iba, 11 po ang tornilyo niya dito. Yan, itong mga bolt na to, 11 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At itong bolt po na ito ay hinigpitan natin ng 10 Newton meter. Since kabisado na po natin ang higpit nito, hindi na po tayo gumamit ng torque wrench. T-wrench na lang po yung ating ginamit. At para naman hindi masyadong masagwa tignan, punasan agad natin ng basa ng mga gasket maker na sobra-sobra. At ito na ang sunod natin. Timing chain guide, upper, at itong ating timing chain. At isunod na natin ang magneto. Next naman is itong gear switch selector. And next itong gear switch AC. At higpitan lang ito ng 8 Newton meter. Gaya po ng sinabi ko, kabisado ko na po yung higpit nito kaya hindi na po ako gumagamit ng torque wrench. At dito ay nahanda ko naman ang kanyang crankcase gasket. At i-advise ko po sa inyo na kapag nag-general overhaul po tayo, magpalit na po tayo lahat ng bagong gasket. At kung may budget naman kayo, original lang inyong bilhin. Nang sa ganon, hindi magkaroon ng leak, tagas na maaaring sanhi ng pagkaubos ng langis natin. And next is yung crankcase bolt. At para sa kalaman po ng marami, 8 pieces po ito. 8 pieces yan. Para dito sa crankcase, magneto side. At dito po ay pinaalala ko sa inyo na mas maiksi po yung tornilyo dito at saka po dito. Saka dito, itong dalawa na to maiksi. And next is itong ating cylinder block at itong ating base gasket. At dito sa butas na ito, make sure na wala itong bara. Mas mainam na itest ito gamit ang compressor. At pagkatapos niyan, dito naman tayo sa cylinder block. Maging maingat sa pagpasok ng mga piston rings. Pasok mo na. At yan, dapat po ganito ang pwesto ng ating piston. At ang sunod ay itong ating cylinder head. Sigurading malinis na ito at bago na rin ang mga valve seals. And next is itong ating cylinder head gasket. Advisable po na palagi itong pinapalitan every time na magbubukas tayo ng makina at nang hindi magkaroon ng singaw galing sa ating combustion. At hindi advisable na maglagay ng gasket maker dito. At bago ipasok ito, make sure na nakabit na yung ating lahat ng mga guides at mga dowels. At dito sa part na ito, dapat po itong copper washer na nandito.
At itong bolt na ito, 6x95 yung haba niyan. Mas mainam, lagyan natin siya ng grasa dahil nagkakaroon po yan ng kalawang. At dito, magta-timing na po tayo. Ikutin lang natin yung ating crankshaft at hintayin lumabas yung letter T. Yan. At dito, nakuha na natin ang TDC or ang top dead center. At pagkatapos niyan, ikabit na natin yung ating timing gear. At dahil dyan, pwede na tayo maglagay ng ating tensioner. At kung paano ikabit ito, simple lang. Panoorin nyo lang ito mga idol. At bago tayo maghigpit ng mga bolt, ay pihitin muna natin yung gitna ng ating tensioner gamit ang maliit na flat screw at ang pag-ikot nito ay clockwise. At kapag nagawa mo na yan, higpitan mo na yung dalawang bolt at sabay hilahin mo na pataas yung flat screw. Sa pagkakataong ito, pipitik ang ating tensioner at ihigpit ng kusa. At dahil naset ko na ang valve clearance nito at hindi ko na po napakita, kakabit na natin yung kanyang duo cap at ang kanyang timing gear cover. At dito sa ilalim na ito ay meron diyang lock na magsisilbing stopper ng kanyang timing gear cover. At dito sa kabila, higpitan naman natin ang bolt niya dito. Hinihigpitan ko lang ito ng 8 Newton meter. At dahil pag sumobra na ng higpit, nalolos thread po yan. At pagkatapos niyan, yung kanyang mga tappet cover naman. And next, dito naman tayo sa clutch side. Una, ikabit natin yung kanyang kunya or dowel pin. At kung may magnet kayo, mas mainam gamitin ito at nang hindi malaglag dahil napakaliit ng parts na ito. Huwag na huwag niyong kalilimutan nito dahil ito ang magsisilbing stopper sa gear upang mapaikot niya ang ating oil pump. And next, isunod naman natin yung gear. Ang gear na ito ang magpapaikot sa ating oil pump. At ang sunod ay i-check natin mabuti ang ating oil pump kung functional or gumagana ba ito. Kapag napansin niyo bumubula habang iniikot itong gear, yung ating nilagay na oil, sinyalis yan na goods pa at okay pa ang ating oil pump. Ang oil pump ay napaka-importante sa ating motor. At dahil kung wala yan, hindi makakasirculate ang mga oil natin sa loob ng ating makina. At dito nga, ikinakabit na natin ang ating oil pump. At hinihigpitan lang ito gamit ang T-wrench. At kung may torque wrench po kayo, ang tamang higpit po nito ay 8 Newton meter lang. At ang next naman ay yung mga parts sa ating kickshaft. Tandaan po natin yung pwesto nito. Mauna po dyan is yung plastic bushing na maliit at sunod yung spring stopper na metal. At ang sunod naman is yung plastic spacer na mahaba. At ikabit na rin natin yung collar ng clutch housing. Mauna yung maiksi at susunod yung mahaba. At ang susunod naman natin ay yung kick return spring. At wag natin kalilimutan itong strainer. At isunod naman natin itong shifter axle or ang shifter shaft. Lagyan muna natin siya ng oil upang hindi masira ang ating oil seal. At ganito lang po ang pagpapasok niya. Make sure na sakto at nasa tamang align. At isunod na natin ang ating clutch housing at ang ating outer primary clutch. At meron po yung washer dyan. Make sure na hindi pwedeng malaglag yan. At dahil pag nakabit nyo yung clutch housing na hindi nakakabit yung washer, ay mawawalan po ng freewheel ang ating motor or tinatawag na half clutch. At dito nga, ipinapasok na natin ang ating outer primary at ang ating clutch housing. At make sure na sa tamang timing po ito. At yan, dapat po ay nakatapat yan dyan. At sunod, ilagay naman natin itong lock washer niya. At next, itong spring washer. At meron itong nakalagay na out na dapat ay nasa labas yan. At saka natin higpitan gamit ang crown tools. At lagay naman natin ang washer ng ating clutch housing. At sunod dito ay ang special nut. At higpitan ulit natin gamit ang crown tools. At ilak na natin ang kanyang lock washer gamit ang flat screw. At bago ang lahat, shoutout pala sa ating mga idol na palaging nakasubaybay. At balik tayo sa ating topic. At dito, wag natin kalilimutan itong mga dowel na ito. 2 piraso yan, isa sa baba at isa sa gilid. At isunod na natin ang gasket. At ang next natin ay ang ating right crankcase cover. At dito, meron tayong 10 pirasong tornilyo para sa ating right crankcase cover. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito at siguradong may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. At dahil tapos na tayo magbuo ng makina, hanggang sa muli, bye-bye!